Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga bumidang balita sa mundo ng Web3 nitong nakaraang linggo. Mga balitang sinubaybayan at sinundan nyo para malaman ang mga kaganapan sa Web3 at crypto world. Simulan natin sa balitang Bitcoin will bounce back this July. Narito ang report. May hawak ba kayong Bitcoin? Are you experiencing downtime sa performance ng Bitcoin this June? Well, may good news kami para sa inyo. Kung pagbabasayan natin ang history, Bitcoin may see a strong rebound ngayong July. Sinasabi kasi ng data sa nakaraan ng mga taon, tuwing nakaranas tayo ng downtrend every June, naka-experience naman ng huge comeback the following month on an average of 7.42%. At overall, Bitcoin has posted a minimum monthly gains of 8% for 7 of the last 11 July trading periods. $8.5 billion Bitcoin paid back sa kanilang mga creditors. Samantala, dumarami na nga ang bilang ng mga crypto ATMs. Alamin natin ang sagot sa report na ito. Dumarami na sila! Dumarami na nga ang bilang ng mga crypto ATMs this 2024. Kung data ang pagbabasehan, nag-spike ng 17.8% ang bilang ng mga crypto ATMs over the last 12 months kung kailan umabot sa 38,279 units installed worldwide. Halos malapit na ito sa record na 39,541 units na naset last December of 2022. Sa simula kasi ng 2024 ay may 2,564 new crypto ATMs na ang na-install, indicating positive trend kumpara sa net loss of 2,861 machines last year. Ilan sa mga leading operators ng crypto ATMs ang Bitcoin Depot, Coinflip at Athena Bitcoin. This only shows that people are really adapting to cryptocurrencies. Sa Pinas naman, tumatanggap na ang Social Security System or SSS ng payment gamit ang USDT. Narito ang report. The Philippines is again on the verge of another innovation. Kamakailan lang ay binalita ng Social Security System or SSS ng Pinas na magsisimula na itong tumanggap ng payments gamit ang USDT Tether. Naipag-partner ang Tether with Web3 shopping and infrastructure firm na Uqid para sa bagong payment scheme. Ito ay nasa Ton blockchain at ayon sa Uqid ay isang perfect example kung paano makakatulong ang stablecoins like USDT at crypto para mas mapadali at mas mapasimple ang ating mga buhay. Nanalo naman ang Binance laban sa SEC ng United States. Ang mga detalye sa aming report. Panalo! Yan ang sigaw ng Binance against the US SEC dahil na rin sa panibagong US Federal Court ruling that says that cryptocurrencies kasama na ang BNB tokens do not constitute securities. Dagdag pa ng judge na hindi rin napatunayan ng SEC na mga purchasers or BNB tokens sa secondary market ay expecting profits. Matatandaan na nagsimula ang SEC sa pag-crackdown sa mga crypto exchanges dahil na rin sa nangyari sa FTX. Dahil sa bagong ruling na ito, pinakita na ang cryptocurrencies are not investment contracts na dapat isailalim sa control ng US SEC. At rounding up our week ay ang balitang full support si US Presidential Candidate Donald Trump sa Bitcoin. Narito ang report. All-out support niya ang US presidential candidate na si Donald Trump sa Bitcoin. Sinabi ito ni Trump sa isa niyang Truth Social post last month. Dagdag pa ni Trump na naniniwala siya na may geopolitical significance ang Bitcoin at anumang regulations na harang dito will only help China and Russia. Dahil dito, si Trump ang kauna-unang pro-Bitcoin nominee of major political party. Maaari din itong maging simula ng diskusyon kung maaari bang i-classify ang Bitcoin as a strategic reserve asset. At yan ang mga mainit na balita at mga bumidang happenings sa Web3 this week. Ako po si Adrian. At ako naman si Sheprod. May kita-kita tayo muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa inyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles!